Nandito na pala ang mga Alpha P, Chupapi. Por, lahat yan Pinoy. Ang benefits nyo, 3 pita bread kada araw. May health benefits din kayo dito na unlimited supply ng alaksan. Ako si Boy Sulsol. Ako ang mata ni Foreman. Ang sahod nyo, 150 arawan. Mabait akong foreman. Hindi ako namimilit. Hindi ako nananakit. Eh bakit may paalaksan, Por? Ikaw, mukhang boy next door. OJT ka sa tolda ko. Ikaw, Pogi. OJT ka sa tolda ko. O ikaw, mukhang boy next door. OJT ka sa tolda ko. Yung mga natira, meet and greet muna kayo sa Latigo. 100 Latigo muna, welcome gaff ko. Por. Kapag pogi tolda, kapag pangit porga. Guys, kakatapos lang namin mag meet and greet. Mahirap mag OFW, pero gagawin lahat para sa pamilya. Komikis, sabi mo pakyawan to. Bakit arawan pala tayo dito? Size. Simulan na ang arawangan! Tandaan nyo, wala kayo sa Pinas. Naandito kayo sa Mickey Kwek Kwek. Lahat kami dito, matitigas. Galit kami. At ayaw namin sa malambot. Ang trabaho nyo dito, content creator. Ang pinaka-content nyo, yung malalaking boulders na dadalhin nyo dito sa site. Dito, mas maraming bato ang makukuha nyo. Mas maraming content, mas mahaba ang buhay nyo. Mas mahaba ang shift nyo. Alam ko lahat kayo magkakapatid, pero kailangan natin kayo i-divide at i-scatter. Bibigyan natin kayo ng mga apelyido. Lahat ng may visa sa kanan, yung mga alien sa kaliwa. Pamangkin ko, i-check mo ang mga may visa at mga walang visa na ihiwalay na ang decolor sa puti. Reglado ang call. Ikaw, may visa? Waray po. Waray visa? Waray po. Ikaw, may visa? May visa ya? Ikaw, may visa ka? Pinaikot-ikot ako ng immigration. Hilo ka no? Hilo ka no? Ngayong scatter na kayo at may mga faction na kayo, kailangan nyo ng magpagalingan laban sa isa't isa. Dahil mabait akong foreman, lahat ng pogi break time na, lahat ng alanganing muka. Isa lang, bless muna sa Latigo. Unfair naman, Por. Parang tao din kami. Baka pwede na mag-break. Ayaw ko mamatay ng gutom. No offense. Pero ang itsura mo, mula ulo, mukhang paa. Jempoy, lunch na ba? Bakit kumakain ka na? Sabi kasi ni Foreman, pag pogi, pwede na kumain. Guys, may advantage pala pag pogi dito sa abroad. Kami ito meet and greet muna sa Latigaw. Mabait naman si Por, huwag kayo mag-alala sa amin dito. Ngayon, talakayin natin ang ating plano para sa pagkukontent natin mga Pinoy. Alam naman natin na ang paggawa sa mga pyramid ang pangunahing content dito. Pero sa ating mga pangit, ang gusto nilang maging pinaka-content natin ay ang pagbubuhat ng malalaking bato na di kayang buhatin ng ibang lahi. Mang boy, paano gagawin natin? Mukhang mas maraming pogi ngayong taon. Lalo tayo mahihirapan ma-promote. Ang bilis mo naman lumambot, kabayan. Para kang hindi Alpha Paichu, papi. Dapat kasing tigas ka ng RK Rubber Enterprise. Kasi Mang Boy, humirap na kumita dito sa abroad, no? Lahat ng madaling trabaho na malaking sweldo, lagi napupunta sa pogi kami. Buhat lang talaga. Huwag niyong kalimutan, tayong mga Pinoy, paigaling tayo sa lahing maalamat. Yung mga sanay sa tirada sa gawaan. Mang Boy, naniniwala pa kayo dyan sa lumang alamat na yan? Dapat talaga iba ang FB ng matatanda eh. Huwag kang maanghang magsalita. Be cool, be cool. Kabayan, ano sa palagay mo? Bakit pinapanood nila tayo ng banana in pajama at madalas pakain ng itlog ng mami? Kasi lahat sila takot sa nagkakaisang Pilipino. Ang maalamat na Beta Tarugo Gasmati. Mang Boy, ang bagal mo magsalita. Inuubos mo break namin. Sige, simulan na ang break time ng mga pangit. Kumain kayo ng lugaw, ha? Nako, may natutunan ka ba sa speech ni tatay? Puros kadjudiklaan lang tay eh. Nako, totoo ang alamat.
Ang lahi nating mga Pilipino ay galing sa lahi ng maalamat na magagaling gumawa. Noong unang panahon, ang mga Betad Gasmati ay kilanlahi ng mga piniling hindi mag-unahan. Ngunit dumating ang mga banyaga at ginamit ang scatter technique upang wasakin ang buong Pilipino. Ang hirap mo kausap. Ayaw, halika dito. Magtago tayo sa bodega ng pyramid. Pumetics tayo kay Foreman. Mga tropa, nandito kami ni Ayaw sa bodega ng pyramid. Grabe, ang laki pala dito sa ilalim. Tara, samahan nyo kami silipin. Hoy! Ayaw! Ano ba ginagawa mo dyan? May mami! Guys, mami! Mami! Guys, nakakamiss kumain ng mami sa Pilipinas. Dito sa gawaan ng pyramid, ganito ang mamihan namin. Guys, lunchtime na ang mga labor. Unlimited corny pickup lines na naman mare-receive natin. Let's go! Pabili nga ng food trip. Tom Jones na ko eh. Anong gusto mo, lugaw o mami na may itlog? Bakit may itlog ang mami dito? Lugaw lang ang may itlog, walang itlog ang mami. Iba kasi dito sa abroad, kabayan, pati itlog ng mami kinukuha, hindi kagaya sa atin sa Pinas, mainit na lugaw lang ang iniitlogan. Foreman, alaga ko. Baka gusto mo sipsipin ng soft drinks ko. Hindi ako nasipsip ng expired. Pero Por, gusto ko pa sana patayuin ang pyramid ko. Mukhang magkakaroon tayo ng problema dyan. Baka meron kang maiisip na paraan, pampatayo. Ang iniisip ko kasi, baka leeg mo na ang tumigas kapag resitahan kita ng Viagra. Siguro ang pwede natin gawin ay lalagyan natin ng bulitas para tumayo. Talaga, Por? Lalagyan lang ng bulitas, tatayo na ulit? Oo, saka mo mamagnetin para tumayo. Ako nang bahala mag-request kay Paraon para sa bulitas mo. Basta siguraduhin mo lang na laging mami na may itlog ang kakainin ng mga Pinoy. Areglado, Por. Magaling. Makinig kayong lahat. Ngayong araw ay susubukan natin ang pagkuha ninyo ng malalaking boulders kasama ang inyong designated na grupo. Kung sino ang grupong mas maraming maiko-content na mga boulders ay bibigyan ko ng pabuya sapagkat ako ang mabait na foreman. Mula ngayon, kailangan nyo nang sumama sa mga kagrupo nyo. Lahat ng waray visa, Visaya, Ilocano at iba pa, maghiwa-hiwalay na. May tanong? Kung wala nang may tanong, simula na ang kontentan. Guys, andito kami sa gawaan ng pyramid. Hinati-hati kami ni Foreman ng paksyon. Kami mga waray bisa. Guys, kami ang paksyon na ala bisa. Ala ganun talaga eh. Tinanong kami kung may visa, ala Oy, batang nang Inganyo ka pa dyan. Ala tayo bisa. Kumontent ka na. Di Hirap na kami mag-content. Nagiging pabigat na sa buhay namin itong mga content. Wala nang kita. Pero lahat gagawin para sa pamilya. Hirap ang trabaho namin dito, mga anak. Kaya kayo dyan sa Pinas, huwag kayo magpa-impluensya sa mga banyaga. Manatili kayong nagkakaisa. Guys, tignan nyo, may nagsasalita mag-isa dito sa abroad. Kahit anong mangyari, wag kang kakain ng itlog ng mami. Bakit naman ho? Ano ang dahilan kung bakit wag akong kakain ng itlog ng mami? Kasi mawawala ang pagka-Pinoy mo at magiging kang banyaga. Pagkaing banyaga yan, unti-unti nila tayong iniimpluensyahan. Gusto nilang mawala ang tikas nating mga Pinoy. Huwag kang makinig dyan, baliw yan. Kinukwento niyan, may nakita daw silang mami. Hoy! Hoy! Huwag niyong tutularan ng taong ito. Pumepetik sa gitna ng trabaho at lumalaban kay Foreman. Sige, dalhin niyo yan kay Foreman. Magsilbing mensahe sa inyong lahat ito ng mga Pilipino, huwag niyo nang subukang lumaban. Parang mahihina ang mga OJT ngayon. Pangit ang estilo sa pagbali ng tubo. Sadyang luma na talaga yung tubo mo, kaya hirap ka na. Maiba ako, nahuli nyo na ba yung bumaba sa pyramid?
Oo, Por. Nahuli na namin yung isa. Pero yung kapatid niyang Pipi, hindi namin mahanap. Siguraduhin yung mahahanap niyo yung pipi. Kailangan nating magaman kung bakit nag-react ang mga mami. Hindi tayo pwedeng magpakasiguro. Baka ito na yung matagal na nating hinihintay na maalamat na Pinoy. Totoo ba talagang merong Pinoy na darating upang alisin sa pagiging malambot ang mga Pinoy? Parang napaka-imposible kasing makaalis pa sa impluensya at nating mga banyaga ang mga Pinoy. Puro kasi pagpapatayo dyan sa pyramid mo ang iniisip mo, titigas na lang yata yan kapag bangkay ka na. Basta hulihin niyo yung pipi. Maniwala kayo sa akin. Pinapakain nila tayo ng totoong itlog na galing sa mga mami para makontrol nila tayo. Kulturang banyaga ang pinapakain nila sa atin. Hindi ako balew. Hanapin niyo yung kapatid ko. Alam niya ang totoo. Kayong mga Pinoy, alam ninyong under kayo sa impluensya naming mga banyaga at ang paglaban sa amin ay isang krimen. Tandaan ninyo, wala kayong karapatang pumitik sa trabaho. Huwag kayong lalaban sa amin dahil ito ang mangyayari sa inyo. Grabe, kalunos-lunos. Hirap lumaban sa mayayaman. Bakit ba siya pinarusahan? Ang kwento ng mga Chimosa, bumaba daw yan sa pyramid para pumetik sa trabaho. Grabe, para yun lang. Ganito talaga sa abroad. Hugot ulo agad pag sumuway ka sa batas. Kaya ang mga Pinoy dito, masunurin. Diskriminasyon pa dito. Kapag gwapo, magaan ang trabaho at malaki ang sweldo. Oo nga, tayong mga pangit, mahirap ang trabaho at mababa ang tingin sa atin. Mayroong naganap na krimen dito sa site. Kaya naman, magkakaroon tayo ng investigasyon. Lahat ng pangit ng hitsura ay automatikong magiging mga suspek, habang lahat ng gwapo ay absuelto. Meron bang gustong tumutol? Foreman, tanong ko lang, pangit ba ako? Pasensya ka na, pero ang itsura mo ay parang nagkasabay ang pag-ikot ng tiyan ng nanay mo at ang paglihi niya sa iyo. Parang mas marami pa ang pag-utot kaysa sa pag-ire na ginawa niya nung pinanganak ka niya. Mukhang kinulang ang nanay mo sa diatabs. Sa madaling sabi, kakambal mo ang tae. Parang unfair naman yata. Bakit suspect kaming mga mukhang diatabs? Tapos ligtas yung gwapo at atabs? Hindi naman yata tamang masyado yung pinag-iinitan kaming mga pangit at masyado yung pinapabura ng mga gwapo. O baka ikaw ang salarin, kaya masyado kang defensive. Sabi nga ng isang general, walang adik na gwapo, lahat ay pangit. Kaya matibay ang ebidensya na pangit ang aming suspect. Bakit ako? Porket nagsalita ako! Purman! Hoy! Ikaw, curfew na. Bakit nasa labas ka pa? Isang mami? Totoo ba to? Totoo! May mami! Umanda ka! Ano to? Hindi ko matalo! Sobrang lasing ko na, tinakasan na ako ng kainuman ko. Nag-hallucinate na ata ako. Khaled! Nasaan ka na? Khalid, ano bang ginagawa mo? Ano to? Bakit may kalansay dito? Anong klaseng mga halimaw ito? Sobrang dami nila. Khalid, tulong! Tulong, Khalid! Tulong, Khalid! Kailangan ko mabuhay. Kailangan ko makaalis dito bago nila ako makuha. Anong klaseng mga halimaw ito? Sige, dalhin yan kay Mudra. Ialay muna sa hadaan yan. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa mga mami? Bakit kaya mahilig si Foreman sa pogi? Abangan ang susunod na kabanata dito lang sa Sinigoma Film Festival.